Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayon po sa Japan, Prime Minister na si Shinzo Abe, balak niya na muling mag-press conference, magdaos ng press conference, haharap sa media early this week. Tungkol sa kanyang kalusugan. Pagkatapos nakamakailan po ay bumisita siya sa isang ospital. Para po mga kaibigan magpasuri, siya po'y pumunta sa ospital sa ikalawang pagkakataon, ilang araw lamang ang pagitan. Ang sabi niya, siya'y nakatanggap ng resulta ng examination na isinagawa nung nakaraang linggo at muling nagpasuri para karagdagan doon sa check-up sa kanya, mga kaibigan. Ayon sa kanya, na kanyang ipinahayag sa mga reporter, pagkatapos ng kanyang pagbisita, gusto niyang sa ospital, ang tinutukoy niya, gusto niya muling magsalita tungkol sa resulta ng medical test sa kanya. Itong broadcaster TV Tokyo, ayon sa inilabas nilang balita, yung press conference daw ay isasagawa early as this week para ihayag yung resulta ng pagsusuri sa kalusugan ni Prime Minister Abe at yung mga karagdagang COVID measures, yung mga kailangang ibigay na karagdagang mga pahayag patungkol sa COVID-19 measures. Ayan, mga kaibigan, isipin ninyo, napakahalaga talaga maging sa ibang bansa na yung batas, yung iginagalang nila ang kapakanan, pinahahalagahan ng kapakanan ng publiko at ng bansa nila sa pamamagitan na ipagtapat yung tunay na estado ng kanilang kalusugan, sapagkat pag kami nangyari, ang isang presidente nanganganib ang kalusugan, mga kaibigan, malaki epekto nun sa bansa, di ba? Lalo na sa atin, di natin alam kung sino ang mga nagpapatakbo ng gobyerno natin habang wala ang presidente. Hindi naman sila ang ibinoto natin para magpatakbo ng ating gobyerno. Kaya nga tayo may mga eleksyon, di ba? At may batas tayo na kapag nakita sa resulta ng pagsusuri na wala nang kakayahan ang presidente. Tingnan mo, sa salita lang nitong nakatape na nabasa natin sa balita, ano sabi niya? Ito man lang daw tungkol sa PhilHealth, mapakulong niya. Ikaw ko kung yun ang sinabi, may pakita niya, may napakulong siya dito sa PhilHealth, mga kaibigan. Ito man lang daw ang maging accomplishment niya. Ibig sabihin, talagang walang accomplishment. Aminado na siya. Di ba? Wala silang nagawa sa panahon sa 4 na taon ng kanilang administrasyon, mga kaibigan. Napakahalaga niyan At may batas tayo na kapag wala ng kakayahan ang presidente, nakita mo nga, nagsalita ng
nasa video kung napanood nyo. Wala man nang nakapanood na nagsabi sa akin eh. Ako, saan nila pinulot-pulot yun eh. Yung video na yan eh. Mga kaibigan eh. Hindi mo alam kung dito sa Pilipinas yan o sa Singapore yan. Di ba? Wala eh. Sapagkat pinagdududahan, di ba na dinala siya sa Singapore dahil sa mga litratong kumakalat. Meron pang kuha itong si Bongo. Kita mo yung kuwan eh. Yung pangalan ng ospital eh. Yung ospital doon sa Singapore. Di ba? Nasa likod niya. Oh. Kaya ano ho eh. Hindi ho dapat na itago yan. Obligasyon yan ng gobyerno. Lalo ni Presidente Duterte. Sapagkat karapatan ng mga mamamayan na malaman ang estado ng kalusugan. Eh di kung malusog, di mabuti. Di ba? Eh paano kung hindi? Ha? At eto nga, di ba nagsalita si Vice President Leni Robredo at pahapyaw nabanggit niya yung espekulasyon nga tungkol sa kalusugan ng presidente. Abay, siguro kaya yun ang dahilan, nagagalit sila. Eh wala naman masama sinasabi si Vice President Leni Robredo, hindi ba? Mga kaibigan, at sa kanya, puro mga suggestion na makatutulong. O, ayaw nilang tatanggap ng mabuting suggestion galing sa iba. Sapagkat ang gusto lang nila, kapag kami sinabi, palilitawin nila, masama yun. Ha? Marumi ang pag-iisip. At yun ay nagtatanim sila ng masamang sa tao na magalit, para magalit kay Vice President Leni Robredo nang walang dahilan. Mga kaibigan, yun ang yun ang gusto nila mangyari. Di ba? O, bakit hindi nyo ilabas ang katotohanan? Ngayon nakita ninyo si Abe, hindi naman ganyan, di ba? Na pinagdududahan ang kanyang kalusugan, pero siya mismo, mga kaibigan, ay open siya. O, sino kayo? Di ba? Sino kayo kumpara doon kay Abe? Mga kaibigan, palibasa doon sa Japan, hindi pwede yan eh. Yung ginagawa nila rito, na tinatakban yung katotohanan. Mga kaibigan, ayaw nila maging transparent. Madalit sabi, hindi nila talaga pinapahalagahan ang interes ng bansa at ng mamamayan. Mga kaibigan, hindi importante sa kanila yun. Importante, paano tayo magsisinungaling? Pagkatapos ng isang kasinungalingan, puro kasinungalingan. Susunod, kasinungalingan ulit. Maubusan kayo niyan. Katulad ngayon mga kaibigan hanggang ngayon, duda ang taong bayan na meron pang kakayahan si Presidente Duterte na gampanan ng kanyang tungkulin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayon naman kay Senator Nancy Binay, nakakabahala itong kawalan ng datos patungkol sa resulta ng mga livelihood programs na iginawad ng pamahalaan para sa mga distressed OFWs. Kung walang ganong pag-aaral, sabi ni Senator Nancy Binay, mabuti na lang may isang nakikinig sa atin. 'Di ba? Tayo nga ang nagsasabit, nananawagan sa Kongreso, imbestigahan ninyo yung OWA. At sana, ito si Senator Nancy Binay, ipa-account niya yung pong pondo na ginamit ng OWA o winaldas ng OWA
sa panahon ng pandemya. Lalo-lalo na yung pong, ano tawag mo ron, yung overstaying quarantine ng mga OFW na umuwi dito. Natatandaan niyo yun, di ba? Inabot ng mahigit 1 buwan, may nanganak, may namatay. Mga kaibigan, napawang naka-check-in sa mga motel at hotel. Magkano ang ginastaryan at paano silang pumasok sa mga kasunduan? Di ba? Sa mga motel na yan at saka sa mga hotel na yan na pinagdadalhan nila ng mga umuuwing OFW para i-quarantine at inabot ng mahigit 1 buwan. Gayong, ang protocol ay 14 days lang. Hindi ba? Yan ang paimbestigahan. Ang sabi ni Senator Nancy Binay, kung walang ganong pag-aaral, parang nagtatapon lang tayo ng 20,000 pesos dun sa mga binibigyan natin at parang lumalabas, walang follow through pagdating dun sa mga livelihood programs natin. Tama nga naman. Tsaka unang-una, wala namang programa eh. Yung bang dinadaan yung programa, dinadaan sa distress OFW o bigyan ng 20 mil. Bahala ka na. Bahala ka na system. Hindi ba? Unang-una yan, pera ng mga OFW yan. Di naman pera ng gobyerno yan eh. Di ba? Kung gusto nyo nakawin yung pera ng gobyerno, di nakawin ninyo. Pero ito, wala kayong karapatan. Hindi pera ng gobyerno yung OWA. Yan ay trust fund. Katulad din yan nung SAP na hindi talagang lahat nabibigyan. Sinasabi lang nila yon. Mga kaibigan, nagbibigay ka, wala kang programa. Hindi ba dapat yung OWA mismo, meron silang mga criteria ng mga programa nila. Ano-ano ang negosyo na pwedeng paglaanan ng 20 mil. Puro sari-sari store. Baka sa sari-sari store lang, di pa kasya yun eh. Di ba? Paano? Wala naman talaga malinaw na programa eh. Para sa kapakanan ng OFW. Ay, nakalimutan ko lang kung ano yung sinasabi nung isang araw na anilagay, mga magnanakaw na naman eh. Alam nyo sa ibang bansa, sa Canada, halimbawa, yung kanilang Ministry of Agriculture, alam nyo kung sino itinalaga ron? Ang itinalaga ron, magsasaka. Bakit? Yun ang nakakaalam eh. Nalalaman niya ang sistema at problema sa pagsasaka. Hindi ba? Kaya, yun ang dapat nilalagay. Ganon din, yung sinasabi natin sa OWA, ang dapat na inilalagay dyan, nanggaling sa hanay ng mga OFW sapagkat pera nila yan. Bakit? Sila nakakaalam. Kasi welfare yan, sila nakakaalam kung ano ang mabuti para sa kapakanan ng mga OFW. Panahon pa ni Marcos, minumungkahi na natin yan. Hindi nila ginagawa yan. Hanggang ngayon. Paano kang maniniwalang malinis ang hangarin nitong mga ito? Sa Canada, ang mga inilalagay sa departamento, yun talagang bagay doon. Hindi ba? Mga kaibigan, katulad na sinasabi natin, kung agriculture, farmer ang ilagay mo. Di ba? Ganon din dito sa OWA. Isipin mo yung OWA, merong board yan. Pero ni isang OFW
Walang kumakatawan dyan. Wala namang iba pang alam tayo na pwedeng malinaw na maging programa para sa mga OFW. Yung directly na mapangangalagaan ng kapakanan ng mga OFW dahil ang pangalan nga niyan, OWA, the welfare yun kapakanan yun kapakanan ng OFW. At pangalawa, pera nila yan Hindi na nga pera ng gobyerno yan Hindi na nga aasa sa pondo ng gobyerno dahil may sarili sila. Parang PhilHealth. Lahat pinagnananakaw, mga kaibigan. Isipin ninyo, eto yung sinasabi ni Nancy Binay, wala namang programa talaga yan ano ipapakita ang programa niya? Basta binigay yung pera? Magtatayo na niya. Ano pwede mo itayo negosyo ron? Isipin ninyo yan kundi panloloko yan Ang talagang programa, matagal na natin sinabi. Pero wala nagawa kahit isa. Ospital. Para sa OFW at sa mga pamilya nila. Immediate members of the family. Eskwelahan. Para sa anak ng mga OFW. Pera nila yan Bangko nga Sinabi natin nung araw pa, dapat magtayo ng bangko para sa mga OFW. Mga kaibigan, lalo na noong panahon, naisip namin yan dahil dumating yung panahon nung araw, yung mga remittance dito, mga kaibigan, inaabot ng siyam-siyam bago makarating sa pamilya ng mga OFW. Kaya sabi natin, ba't hindi kayo magtayo ng sariling bangko nyo? Magiging self-liquidating pa yan. Pagkakakitaan pa yan. Lalago pa ang pera. Kung talagang pangangalagaan ang pera ng mga OFW. Mga kaibigan. Ano sabi raw nito? Itong OWA. Meron tayong repatriation grant micro startups for distressed workers, 20,000. Mga kaibigan, puro bopol itong mga pinaglalagay na ito. Alam nyo, pabusisi ninyo. Ang daming sumasahod dyan, kumukubra ng pera sa OWA. Kasama na yung ilang nagpapanggap na broadcaster, na vlogger. Diyan nila sinasandok ang pera. Kaya natin gustong paimbestigahan, ipinananawagan nating imbestigahan ni Senator Nancy Binay yung ginawang quarantine. May anomalya dyan sigurado. Makatutuklasan nyo. Magkano ang ginastos na pera dyan? Napakaraming quarantine facilities, di ba, na pinagtatayo. Bakit dyan sa motel nyo dinadala? Di ba merong yung impila na pinagsasalitaan nitong kamukha ni Zoraida? Yung abogadang malaki bunganga, mga kaibigan, pero maliit ang utak. Sino nagbabayad niyan? Hindi ba OWA nagbabayad niyan? Mga kaibigan? Meron pa ibang istasyon dyan. Mga kaibigan, pag nakarinig kayo ng bobola, sila daw para sa OFW, hindi nila naintindihan kung ano yung OFW. Nagpapanggap lang Ito naman mga maraming natatangay, may ilan na lang ngayon kasi simula nung mabisto na itong mga kalokohan, ginagamit ang mga OFW, nagamit nila nung eleksyon, wala na Mabibilang mo na lang ang tanga sa daliri mo na OFW sapagkat dinanas nila alangan naman maniwala pa yan hanggang ngayon. Hindi ba? Ano tawag mo sa mga ginutom nila? Mga nagkasakit
na hindi natulungan. Kung hindi pa nagalit yung Saudi Arabia, di sana nagkalat ang bangkay. Na nabubulok dun sa Saudi Arabia, na hindi alam ng pamilya rito. At hindi alam ang dahilan kung ano mga kinamatay. Mo umabot sa ilang daan nyo, mahigit 400 na patay. Mga kaibigan. Katarantaduhang may yan Revgov, itatanggi ba nila yan? Kung nakita nilang merong public support yan, tandaan nyo ang masamang hangarin ng gobyerno. Hindi lang ito, kahit sa iba o susunod na gobyerno. Kapag ka nagbalak yan, na iperpetrate igiit yung kanilang sarili sa poder ng kapangyarihan, maraming senaryo, maraming script na gagawin yan. Gagawa ng script para maging kapanipaniwala yung kanilang magiging hakbang na igiit sa pwesto yung kanilang sarili. Yang Revgov, kung hindi mga tanga yan, tanga kasi. Diba? Alam nila na yung revolutionary government, illegal yun. Mga kaibigan, illegal. Lalo na, openly, sinasabi mo yun. Illegal yun eh. Kung yung mga doktor pinaratangan ninyo, na nananawagan daw ng revolusyon, ganun ang ipinananawagan eh. Humihingi nga ng tulong sa gobyerno na maging malinaw ang direksyon Hindi na nila naiintindihan sapagkat kung sino-sino na ang nagsisipagsalita. Di ba sabi natin, ano yan, hunta? Ginagawa lang yan yung sino-sino nagsasalta. Hunta ang tawag doon. Yung kapangyarihan ng presidente, hinahati-hati ng mga tao. Ng iilang tao. Mga kaibigan, power sharing. Nagpa-power sharing sila. Isipin ninyo, pinagbantaan, di ba, tinakot. Yan, revolusyon yan, yung ginagawa nyo. Ano tawag mo sa nanawagan ng revolutionary government? Yung panawagan na yun, openly. Rebellion yun, open rebellion yun, hindi yun inciting to rebellion. Rebellion yun. Bakit? Ayaw mo nang kilalanin itong konstitusyon Di ba? Nananawagan ka na wag nang kilalanin ang konstitusyon sa pamamagitan ng revolutionary government. Ba't di nyo inuli? Tandaan nyo, ang masamang balakin na ginagawa, pinag-iisipan, ang mga gagawa ng mga hakbang yan, mga senaryo, para nila maigiit yung kanila sarili sa poder ng kapangyarihan. Isa dyan yung kudete. Hindi kamukha nung kudetang ginawa kay Marcos na nauwi lamang sa EDSA Revolution. Hindi. Kung merong mangyayaring kudeta dito, kudeta mi yan. Kamukha nung hold up me. Di ba? Pag may gusto kang gawing eksena, halimbawa, meron kang hindi ma-justify na nawala sa'yo. Iniimbot mo na bagay. Pa-hold up mo yung sarili mo. Pero yung hold upper kasabwat mo. Ang tawag doon, hold up me. Ganon din sa kudeta na pwedeng mangyari lang ngayon. Ipapakudeta yung sarili para isalba. Sa kanilang dapat panagutan. Mga kaibigan, yung mga may kasalanan, bali wala yun.
Tatanggalin mo kunyari yung nakaupo, gawin kunyari, pero hindi talagang tinatanggal mo yun. Talaga lang, ginagawa yung, may kasunduan nyo na ililigtas nyo kami. Ipupuweran nyo na kami sa mga dapat naming panagutan. Ayun, pwede yun, posible yun. Mga kaibigan, isipin mo yan, ang daming balasubas dito. Ano tawag mo dyan sa OWA? Ha? Bakit? Dahil hindi iniimbestigahan? Hindi balasubas? Gagamitin mo pa yung kosto, tagal na nun. Mga kaibigan. Di ba? At dapat managot dun yung naglagay dun eh. Sino naglagay dun? Sa abogadong yun para maging chief of staff ni Guerrero. E di pati si Guerrero dapat tinanggal. Di ba, mga kaibigan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Okay, mga kaibigan, wala muna, no? Itong ano natin, sandali, meron tayong tawag ho, mula sa New York. Anong number ito? Ito rin, hello? Magandang gabi po? Hello? Wala, Sandali ho, Hindi, no, isang gabi tumunog yan Hello? Hello? Yes, hello. Good evening po, Mr. Percy Lapid. Opo. Can you hear me po? Sino po ito? Magandang gabi po dyan. Ako po si I'm Mr. Dino Dolina po. I'm calling here from Queens, New York City, USA. Dolina. Kabag-anak niyo ba si Opo. Colonel Dolina? Yes po. He's my... I never met him po, pero he's the second cousin of my father. Kasi my father ko po used to work with Bejo Romualdez and Cocoy Romualdez back in the days. Opo. Abogado po ang papa ko. So yun po. I never met him po, pero related po ako dyan. Uncle ko po yan, si Colonel Horacio Dolina. Kasi nakilala ko yun. Opo, ano po ang gusto ninyo sabihin? Napatawag po kayo. Yeah, I just pwede po sa mag-English lang po kasi medyo nahirapan po. Opo. Pero anyway, first of all po, I just a new listener of your radio, which I find it so positive po, very informative po, ano. And then thank you very much po for everything. Kasi I joined the Armed Forces of the Philippines in 1998. I was with the Philippine Navy, then transferred to the Air Force. And then sana full-fledged colonel na ako had I stayed in the armed forces. So definitely po, what I'm saying here is rest assured po that I got your point po loud and clear. And I'm very much, if I don't know how to help the country, but I have my comrades din po are still in the active, and some of them are retired, some of them are colonels. I wouldn't name names, but I already relayed your programs. Kasi ayoko po nang natutulog sila dyan. And it's really upsetting po regarding po dito sa eminent expansions and invasions, in which we can see that po kasi even here in the United States, nandiyan dyan po yung pagtulog po ng Philippine government, ng US government po under, which I believe po dito sa Secretary of State ni President Donald Trump. Opo. Who is Mr. Mike Pompeo, and his assistant is Mr. Chad Zablascia. He used to be an ambassador, I believe, in Beijing. So what I'm saying po, although we have to talk internationally po, talagang we have to side po sa original nating mga kaibigan, which is, of course, the United States and its allied nations. Kaya I think it's about high time that we really go for this one po, hindi sa Beijing-based po. Opo. Yan lang pong mano. Kasi nakakagalit din po talaga. I have to think 3 times, 4 times before I can have a chance to speak with you kasi talagang napakabigat na
na usapin. Pero I got it po kung ano man po ang aking may tutulong. Let me do my part po. Hindi ko rin po talaga alam. Opo. Pero yun lang po, okay? Hindi, malaking bagay ho yun para sa isang dating nasa serbisyo. Ang marinig ang boses ninyo, lalo na yung mga kasamahan ninyo na nasa serbisyo pa rin. Apo. Totoo nga po yan. Kasi we don't know if they're aware or vice versa po kasi you already mentioned that on air. Ayoko nang i-elaborate on that further dahil medyo complicated. Pero sana po it's a wake-up call po talaga. Oo, kasi ang mga sundalo naman, naintindihan naman natin, sumusunod lang sila sa order. Pero dapat na alam din nila na ang sinumpaan nila, yung susunod lamang sila sa legal na order. Hindi ba? Totoo po yan. At hindi nila pwedeng i-compromise yung bansa natin sa kapakanan ng ibang bansa. Right. Absolutely correct po yan. Kasi just like with other countries, sabi nga nila, when it comes to sovereignty, there's no compromise. Wala pong dapat pag-usapan. Tama. That should be the right logic po. Yan po dapat na stand natin. Opo. Hindi yung mga wishy-washy dyan. Kasi two things, you have to be straight or you're really a coward. You're backing, Oho. Talagang kailangan straightforward po talaga. Oho. So, yun na po, Silapid, kung ano man po, I have, you can have my support. Salamat po. Kung ano po. Salamat po, Mr. Dolina. Maraming salamat din po sa, okay. Oo, Kasi po, we have to cut short po. Okay, thank you very much. Salamat at mabuhay din po kayo. Ayun. Yun po, kayo din po. Salamat po. Okay, yun si Mr. Dolina, yung tawag po sa New York pa, no? Mula po sa New York sa Estados Unidos. Dati siya sa serbisyo. Totoo naman yun eh. Mabuti pa nga yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, sila ang galit na sila sa mga nakikita nila, mga kaibigan. Mabuti pa sila kumpara sa mga Pilipinong nandito at dumadanas na. Sabi nga ni Ninoy, di ba kahapon dun sa ipinarinig natin, di ba? Mas gusto nyo yata yan eh. Nagkaroon na siya ng paniwala eh. Na parang mas gusto niya nang umayaw eh. Di ba? Kung hindi lang siya nilapitan ng mga ibang kababayan natin eh. Hindi sana siya uuwi, di ba? Sa bansa natin. Mga kaibigan, hindi sana siya babalik dito. Pero, sinabi niya yun ang hinanakit ng ating mga, alam nyo, si Ninoy, alalahanin ninyo na si Ninoy din malaki rin na naging puhunan at naiambag para sa ating bansa. Kaya ayaw man natin sa kanya, kaya gusto man natin sa kanya, hindi na yun ang point. Ang point, meron siyang naiambag. Yun ang dapat nating tignan at lingunin, mga kaibigan. Kung may ayaw tayo sa kanya, ganun din kay Marcos. Kung may ayaw tayo, hindi na kasi issue ito ng Marcos o ng Aquino o ano pa man. Ang kalaban natin dito, yung kumakampi sa incheck at saka yung incheck. Yan ang kalaban natin ng bansa natin ngayon, mga kaibigan. Kaya yun ang ibig sabihin lang. Nababahala ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Mabuti pa sila kahit na maganda naman ang kalagayan nila ron, mas concerned pa rin sila. Hindi natin maialis yun. Yung malasakit, sapagkat sila meron ding mga kamag-anak dito, di ba? Mga kaibigan. Yan ba, uwi pa ba dito yan kung inchik na, puro inchik na rito? Magiging Chinatown na itong Pilipinas.
Dati ang Chinatown, nandyan lang sa Binondo. Ay natatawa ako dito kay Isko, pinagyabang pa. Nakabili raw ng mga tablet. Alam nyo, tatak, China. Tapos, kunyari, galit sa China na. Ha? Nagpapanggap. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oh. Huwag na kayong tatangkilik ng China, mga kaibigan, ng kahit ano. Ginagawa na yan sa ibang bansa ng kanilang mga mamamayan. Ha? Sabi ko nga sa India, ang mga establishmento, di ba, kahit maliliit lang silang establishmento, saan ba nag-uumpisa yan? Sa maliliit. Sino asahan mong mangunguna sa atin? Yung mga mayayaman dito. Sila ang magsasalita na manindigan tayo laban sa China. Sila ba? Hindi. Sa ating mga pangkaraniwan tao, dapat manggaling yan. Kaya kayo magagalit kay Vice President Leni Robredo. Hindi masama ang sinasabi niya na kung hindi tayo natutulungan ng gobyerno laban dito sa pandemya, tayo mismo. Di ba yun ang sinasabi ko noon? Nung bago kumilos pa si Vico Soto, di ba? Antayin nyo gobyerno. Bakit? Kayo ba walang pananagutan sa mga constituent nyo? Ipatupad nyo sa inyo ang pag-iigpit. Sapagkat noon, umpisa pa lang ng unang araw ng Pebrero, sinasabi na natin na dapat ipasara na ng gobyerno ang mga paaralan, isara na ang mga airport para sa mga papasok na dayuhan. Hindi nila ginawa yun. Kailan sila, katunayan, kailan nagdeklara? March 15. Di ba? Di mahigit isang buwan at kalahati naming araw-araw ipinananawagan na kumilos na ang gobyerno. Walang ginawa Tapos kinakailapan nila ngayon. Mabilis daw umaksyon, sabi raw ni Rockway. Talagang mga ihod, mga kaibigan. Ang problema natin ngayon, sabi ko sa inyo, yung PhilHealth, ipang co-cover up nila yan. Tingnan nyo, inaprobahan na yung telco ng Incheck dito sa Pilipinas. Mga kaibigan. Walang kahirap-hirap. Yung prangkisa, 25 years. Hindi ho ba? Wala tayong kwentang tao na mga mamamayan kung hindi tayo makapaninindigan para sa ating bansa. Sabi ko nga sa inyo, biblically, legally, geographically, historically, atin yang mga teritoryo na sinasakop ng Incheck ngayon. At pinalalabas pa na tayo ang illegal na nagpo-provoke daw tayo. Baliktad Walang hiya talaga. Di ba? Yan ang style Tsaka yung mga alam kong inapoint dito, yan ang ugali na nila yan, yung mambaliktad ng tao. Katulad din ni Presidente Duterte, babaliktarin ka. Yan ang style nila, bulok. Hanggang hindi nasasara yung mga plans for prostitution na yan, hindi namin titigilan yan Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ng sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a prominent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman?
Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre, tatrabahuin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga na yan, bintang na yan, ay totoo rin eh. Ano, dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Meron tayong mga birthday celebrators, mga kaibigan. Kahapon, belated happy birthday kay Raymond Alog ng Papua New Guinea. At ngayong araw na ito, ang mga may birthday po, si Flodelisa Alog Ocampo ng Papua New Guinea. Birthday din po, ano ho? Neil Edward Drinks Villegas. Birthday niya ngayon. Alex Sabdigos, na pamangkin po ni Joanna Carla Digos, ay birthday din ngayon. Nestor Guevara Belen ng barangay, ito si Ginoong Nestor Guevara Belen ng barangay Santa Maria, Magdalena, San Pablo City. Alam niyo kung ilang taon? 100 years old, mga kaibigan. Abay, makakatanggap dapat ito ng malaking halaga. 100,000 pesos dapat ibigay nyo kaagad dyan kay tatay, Nestor Guevara Belen, na sa kanyang ika-100 kaarawan ngayon. At birthday din po ni JB Padilla Baltasar, anak ni Grace Padilla yan, ng Padilla Clan. Celso Paglingayen Aguilar, birthday din. Si Riley at Lian Almoite ng Phoenix, Arizona, 4th birthday. Apo pala ito ni Boy at saka ni Pe Almoite na nasa Phoenix, Arizona. Si Pe at saka si Boy, parehong musician. Si Boy keyboard player yan. At si Pe magaling na singer yan. Kasama namin sa Japan nung araw yan. Norma Noto Dolba, birthday din po. Pinababati siya ni Emmanuel Dolba. Si Louis Suabenco ng Fresno, California, pinababati rin ni Edgar Ellen Kalingking sa kanyang kaarawan ngayon.
Mary Grace Egan, happy birthday. Pagbati mula kay Danilo Raimundo. Nestor Guevara, nabanggit na natin. So, yan po ang mga may kaarawan ngayon at dahil birthday nila ngayon, ay narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Tayo po ay babati-bati muna at magbabasa kung meron pong mga ano tawag dito? Reaksyon. Ano to ipaalala? Sa Thursday. Yung mga may birthday, i-message nyo na lang. No, mas maganda pa. Bati tayo sa mga katropa natin Tropang Lapid Fire, si Simon at si Arlene Barria sa Amsterdam, sa Italy ho. Buenos Dias, Joel Diaz at si Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong. Si Ella Samson Albiar. Susana de los Santos. Rosita DC. Si Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brigiño, Jun Di Valencia, isang mahusay na singer-songwriter, Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, si Jun Gases sa Guam, ang lead vocalist ng dating Abracadabra, si Walden Kihamberi sa Guam din, at ang kanyang pamilya na puro sila musician. Binabati po natin si Kamaita Basilio sa United Kingdom. Si Don Filimon Enjape, Alex Darang, Cindy Hebular ng Paris, France. Mark Leonard Arumin from Las Vegas, isang frontliner. Mabuhay ka, kabayan. Arnel Marquez ng Cavite, John Artos ng Marikina, John G. Mandia, George Limon at Tommy Aborilla ng Italy, bago nating taga-subaybay. Si Roslani Vicencio, Yolanda Kabatbat Mata at Eli Mata ng Toronto, Canada. Violi Reyes ng San Francisco, California, Benedict Tunggol. Si Benji Kasugbo from Derins, Turkey. Derins ba yan? Derinse. Di tayo marunong pagka mga ganyang bansa na Kakahiya tuloy. Joselito Camacho. Jess Cablau ng Alcobar. Siyempre, si Cherry Ocampo binabati natin. Pinsan natin yan lapid yan Si Alex Darang, nabanggit ko na. Si Edwin Javier. Robert Aquino ng Hong Kong. Si Noli Jacinto. Reddy San Miguel. Pedro Penduco. Ferdinand San Juan. Salditing. Loida Haruda from Hong Kong. Placido Corbito ng California. Alex Fortades Camacho. Ray G. Hindi ko mabasa isa, kanji yun. Eddie Barican. Si Baby Myra Tricia. Puro pangalan, Walang apelyido.
Esther Navarro, Louis Bay, Garcia Antonio Norman Sr., Jerry Huni, Cyril Belen, Lisbeth Penhaligan, Lito Paisan, Lourdes Sigwa, matagal na natin itong taga-subaybay na hanggang sa nakarating na siya sa Amerika. Si Sebastian Retirba Inventado Jerry. Ayan, ha? Chofilo Santiago Roel Kaagbay. Eric Swan. California rin yata si Eric. Si Dante Flores. Ito Esquillo. May J. Si Teresita S. Aguinaldo, Greg Velus Jr., Fred Garcia, Herman Gumiran, Antonio Arevalo Danteco, Carmen Villegas. Buti na lang, Villegas ang apelyido mo. Di ba? Jose Aquilino, Robert Paz, Abel Torres, Rudy Pastrana Lumilay, Sally Pascual Ronyo ng Montreal, Aurora Peco, Jojo Alon Orillaza, si June, nabanggit na natin, Demetrio Quaresma, Susan Laviña, Mabel Gasquel, Rodolfo Ferranco, and Edwin Suarez, Magdalena Dada Dumlao ng Darite Mob 3, si Linda Corleto, Angeles Regala, Mary Jane Sevilla, mga pangartista pangalan nun si Oscar De Jesus, pasensya na kung tumitingin tayo sa oras, wala pa yung relos ng City Hall, pinabibili ko na yun pinagagawa pa rin namin yung bracelet. Mas mahal yata yung bracelet, laki nun. May kwento pa yun Nakakatakot ang kwento riya sa relos ng City Hall. Monet Andres Laureta, Hernando Manawis Jr., Osias Catalan Olvido, Edwin Suarez, Oswald Cortez Santos Jr., Joel De La Cruz, Edna Carla, Bing Enriquez, Eric Partosa, Green Guevara, TC Cuevas, Rudy Santos ng Bandang Horoscope, nasa California, Norma Samson, Philip Salvador. Sinong Philip Salvador ito? Yung ambassador na raw ngayon? Ambassador. Si Rodel Diaz, Senga Ed Somar. Akalain mo si Robin Padilla naging army? Inay! Mito Salazar, Jeffrey Melgarejo, Rosario Gloria Javier, oldies but goodies, Ricky Ballero, basketball player po yan, Ricardo Macapagal, Pina Jimenez, Concepcion Ison Chulbo, tsaka si Ledge Chulbo, nakikinig yun sa radyo si Evelyn Ponsones, Marvin Victoria, Roy Japan Tour. Huwag niyong kalilimutan, pag magbibiyahe sa Japan, Roy Japan Tour. Ay maiikot kayo niyan sa Japan nang hindi kayo mahihilo. Si Don Teng, Nelson, nabanggit na natin yung si Nelson, Kagawad Elena Eliasar Kalunzag, at saka ang kanyang husband, dating chairman Boy Kalunzag ng Santa Mesa, Azim Chandio,
Richard Galliano, Val Luga. At huwag niyong kalilimutan po, pinapaalala ni Val Luga na mag-subscribe po kayo sa YouTube po, yung ating official account sa YouTube na Lapid Fire ni Percy Lapid. Mag-like din po kayo, pwede rin mag-like doon. Puro libre po yun. Subscribe, like, walang bayad. Si Serbano Nena, Marisa Martinez, Marlene Balete Orteza, Junior Dal ng California, Wilma Aquino, Susan Ariola, Carlo Lynn Marasigan ng Thousand Oaks, California, Olga MC, Payi Rojas, Armando Eluna, Rosalina Santos, Freddy Dato, Evangelito Dalangin, Alberto Puno, Edwin Angara, Lucia Valenzoga ng Calbayog City, Jomar Apolinar, Wilma Aquino sa Batasan Hills pala ito, Quezon City, Dolores Alfonso, Gina ng Maynila, Lani Liwanag, John Narciso Llarena, kaibigan natin, singer-songwriter, Charlie Fry, Hubert Ivan Pang, Art M. Diaz, Maria Cruz, Reggie Marquez, siyempre si Mirna Guillermo ng Chicago at si Roxanne Rankin ng Florida. Binabati po natin Boji Magkasi at Eddie Rodriguez. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y... Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Tayo po ay magbabalik bukas pagsapit po ng alas 10 ng gabi. Hanggang alas 11 po mapapakinggan tayo sa Radio DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Ang ating pong live streaming alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Arnold Clavio!